Familiar ba kayo sa halaman na ito? Ang tawag dito ay spider plant o the scientific name na Chlorophytum comosum. Pwede ding tawagin siyang airplane plant dahil nga siya, air plant po siya. Yan. Ito po yung mga babies ng spider plant. Pwede po tayo ditong mag-propagate o magparami. So ngayong video na ito mga ka-jungle ay tuturuan ko kayo kung paano ito alagaan or magagawa tayo ng complete care tips dito sa ating mga spider plant together with propagation. So, if you are interested, just keep on watching. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. So sa video nga na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ko napaganda ang ating spider plant. Kung paano natin napalaki at paano natin napabushi ang kanyang mga dahon. Kung paano alagaan, wala siyang mga dry leaves o mga crispy leaves, something like that. So tuturuan ko kayo sa mga care tips nito kung paano ko po siya na-experience malagaan ang ganitong halaman. So, base lamang po ito sa aking experience sa pag-aalaga dito sa ating garden. So, ang ating mga spider plant, mga ka-jungle, ay isa sa pinakamagandang indoor plant and easy to take care. When it comes to the appearance of the plant, para po siyang mga damo na tawag nito, tufted po. Kasi yung comosum means to say tufted plant, means to say makapal ang dito sa ibabaw. So, it looks like a grass na halaman, pero bumubulaklak po ito ang ating mga spider plant. Ang bulaklak niya po ay nandito po yun sa kanyang mga babies, which is kulay puti din po yung kanyang bulaklak. So, dito po siya sa gilid na mamulaklak, pero sa ngayon, hindi po siya namumulaklak. So, siguro sa summer season siya namumulaklak. Itong mga spider plant ay may mga tinatawag na carrot root. So, paano nga ba ako napapalush ang ganitong halaman? So, pag-usapan natin when it comes to the light requirements. So, ang light requirements na gusto dito ng ating mga spider plant is indirect light, yung hindi masyadong masinag o hindi masyadong full sun. Pero, kinakailangan nila ng morning sunlight. For example, between 6 a.m. to 8 a.m., pwedeng-pwede na po silang ilabas sa bahay kung nasa loob ng inyong bahay o kung nasa labas naman, merong shade net sa inyong garden. So ito naman po ay naging maganda na po siya kasi nalipat ko na po siya dito sa open space namin and then may shade area. Parang napaganda po ang mga dahon nito kasi lupay-pay po ito dati nung nasa sa taas ng ating bahay. So, gustong-gusto nila yung morning sunlight, kaya naman gumaganda po yung mga dahon nila. And then, mas nagiging variegated o nagiging white yung kanilang gilid ng mga dahon. Tapos, kung meron kayong mga problema dito sa inyong mga spider plant like ganito, mga tip na parang naninilaw. So, all you have to do is repot your spider plant. O ilipat nyo yung soil, palitan nyo ng soil, bagong soil. Tapos, sintayin nyo lang, mas gaganda po siya. Dahil nga, yung mga ganito, mga tip, siguro na overroot bound kasi sa pag-watering o pagdidilig dito, kapag nasusobrahan ng dilig, tendency yan is yung mga ugat niya ay nabubulok. Kapag mabulok yun, yung mga dahon nito, mga tip natin, mga dahon ay nagiging brown o nagiging yellow. When it comes to fertilizer naman, I don't use any fertilizer, pero may ginawa ko dito na parang trick sa ating plants. Linalagyan ko siya ng aloe vera. Yan, para mas mapabushi siya. And then, isa sa secret din bakit may aloe vera yung mga plants ko para hindi dapuan ng mga insekto. Kasi yung aloe vera may anti-insect repellent po siya. Yung amoy po ng aloe vera is umiiwas po yung mga insect. Kasi yung mga Chlorophytum comosum, prone po siya ng insect, spider mites, or mga mealybugs. So, mas better po tayo maglagay po ng ganito. So, dual na po siya. Pwede po siyang pang fertilizer, then pwede po siyang insecticide, yung ating aloe vera. So, para natin mapalush and then at the same time, yung security ng ating aloe vera. Of course, hindi lamang po yung mga trees, what else, yung mga ibang bonsai, yung pinuprune or ibang plants. Yung mga aloe vera, since isa silang bushy plant, pwede po siyang i-prone.
Dito, ikakat lang yung mga dahon, yung mga edge nyo. It's better to prune your spider plant para po mas mapadami po yung dahon niya sa ibabaw. When it comes to humidity mga ka-jungle, ay of course, dito sa garden, umuulan, lalo na ngayon, and then malamig pag umaga. So gusto nila yung humidity, the temperature. Sa umaga naman medyo mainit. Parang okay sila doon. Kasi yung mga ganitong halaman, pang indoor siya, at the same time, pwede din po siya sa outdoor, pero sa shady net lang. Kaya yung humidity na meron, na gusto dito sa halaman na ito ay parang pantay lang at perfect dito sa Pilipinas, kahit native to sa South Africa. Mga ka-jungle, ay propagation na tayo since complete care care dito. Tuturuan ko kayo kung paano ito makarami. So, ang gagamitin natin na soil or yung gagamitin natin na base ay itong leca. So, leca. Yan. And then, dito tayo kukuha ng kanyang mga spider babies. So, tinatawag siya na spider babies. So, makikita nyo, meron na po siyang mga roots. So, dito po tayo magka-cut. Yan. Ito, malaki. Pwede din yan. So, pwede na natin i-propagate ito ay maparami. Ito yung Alecca clay or Alecca balls. So, very simple lang. Pwede kayong magganyan sa inyong bahay. Mas maganda din yung leca kasi nga, yung leca, mas mabilis lang talaga siya gawin. Tapos, hindi makalat. Meron din akong mga leca na tanim, which is Monstera adansonii. And look at this one. Matagal na siya dito. And nagsusurvive naman po siya gamit ang leca natin. So, maging ganito na din siya. Then, pwede nyo din ilipat kapag ayaw nyo na sa leca. Pwede nyo ilipat dito para mas... Ito kasi parang nami-maintain niya yung dahon. Tapos nami-maintain niya yung cleanliness. Yung mga leca. Kaso lang expensive po siya. Like, 1 kilo, 200 pesos. I hope na gustuhan at may natutuhan kayo dito sa ating pagtatanim ng spider plant. And if you like this video mga ka-jungle, at kung may mga question kayo, don't hesitate to comment down below. And also you can watch my TikTok kasi nga mayroon din po tayong TikTok doon about benefits sa plants. And also kung mayroon kayong mga katanungan, i-comment at i-message nyo. Maraming salamat sa mga ka-jungle sa panonood. And I will see you next episode because more plant, less stress.